watching ETVN Philippines. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong pag meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagtiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco Evangelista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pag-aaral po ang sumaatin. Samahan po ninyo ako na ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Nito lamang pong nakaraan ay mayroon po tayong tinanggap na ilang mga katanungan at kabilang na po dito yung mga nagsasabing hindi na daw kailangan ng gawa, kundi pananampalataya. Ito po yung aral na minana mula po sa panahon ni Martin Luther, ang isang paring Agustino na nagprotesta sa ating Santa Iglesia. At tinawag nga itong panahon ng Reformation. Sa turo po ni Martin Luther, sinabi niya, sola fide, or faith alone. At ito po ay nagpalipat-lipat ng panahon at tinanggap po ng iba pang mga sumunod na henerasyon ng mga protestante. Pero ang tanong, tama po ba ang aral na ito? Tama po ba na panghawakan natin pananampalataya lamang ay sapat na? Faith alone. Alam po ninyo sa katotohanan, pag tayo po ay saliksik sa Biblia, wala po tayong ibang terminong mababasa tungkol sa faith alone. Sa katunayan, yung terminong faith alone, makikita natin sa sulat ni San Santiago Apostol o sa English po ay James. Sa chapter 2 ay ganito po ang ating matutunghayan. Chapter 2, verse 24. Sa banal na kasulatan ay ganito po ang ating mababasa. Chapter 2, verse 24. You can see then that a man is justified by works and not by faith alone. So dito po sa Bible nakalagay na ang isang tao, siya po ay i-justify sa kanyang mga gawa and not by faith alone. So taliwas po ito doon sa turo ng mga protestante. Faith alone lang daw. Pero sabi ng Bible, hindi ka maliligtas, hindi ka ma-justify by faith alone. So doon pa lamang po ay meron ng ikaw nga natin ay pagsasalungatan. Sapagkat maliwanag po sa Tagalog, babasahin ko po, Santiago chapter 2 verse 24. Diyan ninyo makikita na ibinilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Meaning to say, hindi natin sinasabing huwag kang manampalataya ka, pero i-justify ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa.
Pero hindi ho dito papayag sa argumento ang mga tagapagturo ng Protestanismo. Unang-una, sasalungatin po nila yan at gagamitin naman po nila ang bahagi sa aklat ng Tito, chapter 3, verse 5. At ganito naman daw po ang ating mababasa sa bahagi ng Tito, chapter 3, verse 5. Tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. So pag sinipi po natin sa wikang English, ito pong binasa natin sa aklat ng Tito, ay ganito naman po ang ating matutunghayan. Alam nyo, minsan magkaiba po kasi yung expression ng English at ng Tagalog. So kung titingnan po natin sa bahagi ng Titos, no? Sa English ay Titus, chapter 3, verse 5, ay ganito po ang ating makikita. Chapter 3, verse 5. Not because of any righteous deeds on our part, but because of His mercy, He saved us through the bath of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So ang sabi po ng Biblia, hindi daw po sa ating mga mabubuting ginawa, kundi dahil sa mercy ay niligtas tayo ng Diyos. Ito po ba'y tinututulan natin? Hindi po. Pero mali po ang interpretasyon doon po sa konteksto ng Pilipos o rather ng Titus chapter 3 verse 5. Totoo naman po na tayo iniligtas sa habag ng Diyos. At totoo rin na yung mga gawa natin, kung hindi bibigyan ng awa ng Diyos, ay hindi rin po ito magiging daan para tayo maligtas. Pero hindi tayo pwedeng mapag-iwanan na dahil sa habag lamang ng Diyos, hindi tayo kikilos, hindi tayo gagawa. Ito po'y magiging contradicted sa sinasabi mismo ng mga apostol, sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, sa sinasabi mismo sa tala ng banal na kasulatan. So kung atin pong babalikan yung aklat po ng Santiago o ng James, dun sa binanggit natin sa chapter 2, ang sabi po dito sa verse 18, may nagsasabi may pananampalataya ka at may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Santiago chapter 2 or James chapter 2 verse 18. So dito may dalawang paraan. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, ipapakita ko naman sa iyo ang aking mga gawa na may kalakip na pananampalataya. Anong ibig sabihin yan? Ituloy po natin sa verse 19. Katulad din po ng aklat, Santiago or James chapter 2. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Pagka ikaw pala sumasampalataya, pareho lang din tayo ng demonyo. Sapagkat ang demonyo, sumasampalataya rin, nangangatal pa, nanginginig pa. Tuloy natin sa verse 20. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? So dito po, isang halimbawa ang ating amang si Abraham. May pananampalataya sa Diyos. Kaya nung siya'y hinamon ng Diyos, ialay mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak. Hindi ho nag-atubili si amang Abraham. Sa halip, hindi siya nag-question, inihandog niya ang kanyang anak. At nung tangkang iaalay niya na, pinigil po siya ng Diyos. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Abraham ay mayroong kalakip na gawa. Dahil kung maiiwan tayo
sa pananampalataya lamang katulad ng itinuturo ng mga protestanteng mga ngaral, wala po tayong kaibahan sa demonyo sapagkat ang demonyo sumasampalataya din, nangangatal pa. Sa pagpapatuloy po ng ating paglilinaw, na importante po ang pananampalataya na may gawa. Ang gawa, may papakita mo ang iyong pananampalataya. Tunghayan po natin ang maraming bahagi sa banal na kasulatan patungkol sa kahalagahan ng ating pananampalatayang may kalakip na gawa. Saan ba tayo hahatulan ng Diyos? Basahin po natin ang bahagi ng Roma chapter 2 verse 6. At ang sabi po dito, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Saan daw po gaganti ang Diyos sa tao? Ayon sa kanilang mga gawa. So ito po'y malinaw na tinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma chapter 2 verse 6. At kung titingnan po natin ang ebanghelyo ni Apostol Mateo sa chapter 16 verse 17 ay ganito naman po ang ating makikita. Mateo chapter 16 verse 27 para mas malinaw. Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Darating daw po ang ating Panginoon, darating ang anak ng tao, kasama ang mga anghel, at ano ang mangyayaring kaganapan? Sa panahong iyon, gagantihan niya ang tao ayon sa kanilang mga gawa. According to their deeds, according to their works. At kung ikaw ay mananangan sa turo, sola fide, pananampalataya lang ay sapat na. Gagamitin mo ang Tito chapter 3 verse 5 na nahabag ang Diyos sa atin kaya tayo naligtas. Naiwan ka po dun sa isang bahagi. Remember, meron pong dalawang muka ang isang coin. Anong ibig sabihin? Huwag kang tumingin sa isang side. Tumingin ka both sides. Sapagkat kung pananampalataya lang ang magiging panananganan mo, pagdating ng araw, hahatulan ka ng Diyos, anong ihahatol niya sa iyo? Wala kang ginawa. You are empty. Dagdagan pa po natin ang tulad ng sinabi ko'y maraming bahagi sa banal na kasulatan ng mga patutuo na dapat tayong may pananampalataya, kalakip ay gawa. At sa gawa tayo hahatulan ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang bahagi ng 1 Peter chapter 1 verse 17 sa sulat po ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, chapter 1 verse 17. Ganito naman po ang ating mababasa. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yayamang tinawag niyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Kaya importante po yung ating mga paggawa, kalakip ng ating pananampalataya. At ang isang matibay na patutuo na hindi magiging mahalaga ang pananampalataya kung walang gawa, yun mismo pagdating ng ating Panginoon sa Judgment Day. At ito po'y ating makikita sa Marcos chapter 25 verse 31 hanggang 46. Ito po'y madalas na nating naririnig, lalo na kung tayo ay dumadalo sa mga banal na misa. Ano po yung bahaging ito? Darating ang Panginoon, sasabihin niya sa mga nasa kanan, lumapit kayo sa akin. Sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, pagdating ng Judgment Day, lumayo kayo sa akin.
mga mapagawa ng masama. Bakit? Sapagkat nung ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako binigyan ng damit. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y may sakit, hindi ninyo ako binisita. Ano po yung mga iyon? Gawa. Gawa na may pananampalataya. Pananampalataya na may gawa. Sa isang bahagi pa po ng Biblia, atin pong mababasa sa 2 Corinto chapter 2 chapter 5 verse 10. Ikalawang sulat ng Korinto chapter 5 verse 10. Ano po ang sabi ng Bible? Basahin ko po sa inyong malinaw. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Darating ang araw, haharap tayo sa hukuman ni Kristo at doon tatanggap tayo ng kanya-kanyang mga ganti. Saan? Sa pamamagitan ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. Kaya importante yung ating pananampalataya may gawa. Yung ating gawa may pananampalataya. Tandaan po natin ang sinabi sa unang aklat ng Korinto, chapter 13, verse 13. Maliwanag po, ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun pong magbigay tayo sa nagugutom, magbigay tayo ng tubig sa nauuhaw, tayo po'y magbigay ng mga kasuotan sa hubad, sa mga mahihirap, tayo po ay magbigay ng panahon, dumalaw sa mga bilanggo, dumalaw sa mga may sakit, makiramay sa mga namatayan. Ito po ay ating pagpapahayag ng pag-ibig, higit sa pananampalataya at pag-asa. Nawa, tayo po ay manatiling matatag at nag-aaral upang hindi po tayo maligaw sa mga maling katuruan. Sa mga susunod pa po natin pagtatanghal, dito po sa ating programang Defend the Faith, lagi niyo po akong samahan. Ako po, si Brother Marco Ise Evangelista, na laging nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.